Hello everyone. So for today's video, maglilinis tayo ng bintana. So speaking of bintana, naalala ko dati yung nasa Singapore ako na grabe yung mga paglilinis ko ng bintana. Puro ano talaga yun, puro sliding window ba, puro ano, malalaking bintana yun, tapos ginagamitan ko ng wiper. So, yan, ilang bintana lang yan, dalawa, ay, dito pa pala sa gilid, o bali, apat lang lahat na ano. Yung sa labas nga, hindi ko pa nalinis, tsaka doon sa kwarto ni Papa. So, once a year lang akong naglilinis nga ng bintana kasi, pag lagi-lagi mo din nililinis, nakakapagod din. Naalala ko dati nung nasa Singapore ako. Grabe talaga nalinisan yun. So, parang sa isang buwan, 2 beses ko yata nililinis o once a week yata. Once a week nililinis ko. So, alam mo yung hirap-hirap maglinis ka. Hindi madali. Kasi, punasan mo muna ng basahan. Tapos, i-wiper mo. Ang hirap-hirap kaya ng bintana. Kailangan walang makita na daan ng tsaka hindi dapat magasgasan yung bintana kasi pag magasgasan, pag makita ng amo ko nagagalit. So grabe talaga na amo na yun pero nalagpasan ko yun. Grabe, 2 taon din ako sa kanila. Pero din ako doon sa kanila, na stress, na depress. So yun, marami akong naranasan sa ibang bansa. Hindi madali yung buhay OFW. Sobrang hirap talaga. Naalala ko kaya ngayon gusto kong bumalik ng Singapore kaso ay iniisip ko naman dito yung parents namin matanda na. Tsaka yung kapatid ko kasi wala na dito. Nag-ano din. Wala na siya dito sa ano. So yun, grabe talaga ang So yung basahan, inano ko ng tubig para kasi sobrang dumi. Pinunasan ko muna ng basahan kasi ang dumi-dumi talaga ng bintana. Ayan, tapos pagkatapos ko dyan nilinisan ng basahan. Inano ko rin ng pang sa wiper na na basahan, tapos winiper. So yun, grabe talaga yung naranasan ko sa Singapore. Hindi madali ang buhay OFW. Pero nung nandito na ako, parang binaon ko na rin sa limot lahat ko na experiences. Grabe talaga. Hindi madali yung buhay OFW, lalo na kapag katulong ka. Minsan, ang baba-baba ng tingin sa'yo ng amo. Tingin sa'yo. Kasi syempre, katulong ka lang. Tapos, mayroon pa na pagsilosan ka sa mga walang kwentang bagay. Na yan ang amo ko na yan. Dati, yung ininit ko ba yung niya. So, kwentong story lang about sa naging amo ko na ang bahay nila puro glass talaga, puro bintana, puro glass yung nila, yung pabalik-balik ba? Pabalik-balik yung sinasabi ko. Yung puro glass ba yung palibot ng bahay nila. So, kailangan malinis-linis yun. Grabe talaga. So, yun magkwento mo konting story muna about sa amo ko na yan. Namunti ko lang yan nilayasan kasi ganito yun. Pinainit ako ng kanin na brown rice. Ngayon, ang naglagay naman ng doon ng olive oil, siya naman, hindi naman ako. Tapos dinamihan niya ng olive oil. Ngayon, sabi niya ilagay mo na. Kasi niya you can put now, sabing ganun. Ngayon, nung nilagay ko na at tapos nilugay-lugay niya. Ngayon, nung malapit na siguro na mainit na, sabi niya, "Oh, look at this." Sabi niya, "Why you put so much oil?" Ganyan-ganyan siya sa akin. Tapos ako naman tahimik. Hindi ako nakasagot kasi syempre pinapakiramdaman ko muna ba kung anong mangyayari sa amin, na baka pag bigla ko siyang sinagot na
Ikaw ang naglagay, you're the one to put the oil, then you blame me. Hindi ko siya ginanon, hindi ko sinabing ganon eh. As in, tahimik lang ako, pero tumutulo yung luha ko. Kasi syempre, ikaw yung naglagay ng oil dyan, tapos ginawa mo akong tanga. Ginawa mo akong tanga. Hindi mo ba naisip yun na you're the one to put the oil, tapos ako yung sinisisi mo na ng dami-daming oil ng ininit na kanin? Tapos tumutulo talaga yung luha ko. Siyempre hindi ko matanggap na pinagalitan ba ako. Tapos ano pa yung mga ininit namin. Tapos grabe talaga yung iyak ko. Tapos nung huli, sabi niya, nung huli na-realize niya siguro na kasalanan niya. Sabi niya, I'm so sorry, legit. Sabi niya, ganon siya sa akin. Good night. Ganyan-ganyan siya. Nung huli, pinuntahan niya ako. Eh ako naman, hindi mapakali. Tapos, parang nagpaalam yata ako na. Sabi ko, ma'am, if you are like, hindi, marami pa kaming pinagdaanan. Pero nung huli, sinabi ko sa kanya, sabi ko, ma'am, if you are like that, I cannot stay with you here. Kasi sabi ko, yung lahat na lang na pagkain, gusto mo crunchy, gusto mo perfect ang pagluto ko. Sabi ko, hindi ako perfect. Tapos pati paghiwa ng mga gulay, pati mga prutas, lahat-lahat. Kailangan sa kanya perfect kasi in front of his husband, kailangan perfect. Tapos sabihin niya yung asawa, you're the best. Ganyan-ganyanin siya, yung puri-purihin siya. Samantalang ako naman ang naghiwa ng mga, halimbawa, sibuyas. Kailangan hiwain mo yun ng, halimbawa, nagpapahiwa siya ng sibuyas na chop. Kailangan ang pag-chop mo doon. Kung ano yung gusto niya, yun talaga. Halimbawa, pinong-pino, pinuhin mo. Tapos halimbawa, medyo malaki-laki, kailangan uniform ang pagkahiwa doon. Halimbawa, mga capsicum. Capsicum is yung, ano bang tawag dito sa capsicum? Yung green red bell pepper yun. Pinahiwa din ako noon. Kailangan pare-pareho talaga yun kasi ginagawa yung salad yun. Salad na gulay ba? Hinalo sa sibuyas, red bell pepper and yellow and green bell pepper. Kasi yung amo ko na yan, gusto niya pag nandyan yung husband niya, ang kinakain nila healthy. So yan ang pinaka the best na healthy food para sa kanila, na gulay-gulay na tawag nila dyan is salad. Tapos kapag yun, pinapaluto din ako ng quinoa. Kailangan ang quinoa hindi overcook. Kasi kapag overcook yung quinoa, nagagalit siya. Tapos, gusto niya perfect. Tapos, lalo na yung brown rice. Ayaw niya rin yung lutong-luto. Alam mo yung parang hilaw-hilaw pa yung brown rice. Kinakain niya na kasi gusto daw niya malutong. Ano yun? Eh, syempre, ganun ang gusto niya. Siya naman kumakain. Wala namang ako gagawa doon. Tapos, magluto din ng cauliflower, yung green cauliflower. Tapos haluan ng mushroom. Gusto niya dyan sa cauliflower, bantayan mong mabuti kasi once na nag-overcook yan, sabihin niya sa akin na, we can chew. Sabi niya, makanguya kami. We can chew. Sabi ganun. We are not a baby. Ganyan na niya ako. So, kung ikaw ba naman, dami-dami yung sinabi na ganun. So, tapos, parang sa parang pinagsisilusan niya din ako sa asawa niya, samantalang hindi naman kami nag-uusap yan ng asawa niya. Hindi din ako lumalapit. One time lang yun na pagdating ko sa kanila, parang binati ako ng asawa niya. Yun lang naman. Tapos tuwing mag-iihaw kami ng isda or kung ano yung iniihaw namin dati na ginigrill namin, mga pork ribs, mga lamb chop, mga ano pa yun, yung karne na tawag doon, kalimutan ko na. Basta kasi mahilig yan sila sa grill. Eh ngayon, nandun yung asawa niya, tinitingnan kasi magaling daw sa grill yung asawa niya. Ngayon, sinutusan ako doon na puntahan ko daw, i-assist ko daw yung asawa niya. Tapos deep inside pala, nagsiselo siya. Tapos may time talaga na nahuli ko siya. Inano niya kami, sinilip niya kami ng asawa niya. Samantalang ako naman, halos ayaw ko nga dumikit sa asawa niya. Tapos, ganun pala yung ginagawa niya sa akin kasi nagsiselos. Tanga ka ba? You're stupid. Bakit mo ako inutusan doon sa asawa mo na mag-assist ako sa asawa mo? Ipinagsisilosan mo pala ako. Hindi sana, hindi mo ako inutusan, di ba? Stupid. Tapos, yun na nga, ang dami-dami na naming tapos parang napuno na ba ako.
Nang umiiyak ako, kinausap ko siya. Sabi ko, ma'am, if you are like that, sabi ko, alis na lang ako dito. Alam mo ba, sabi ko, pag kung may pera lang ako, umuwi, matagal na akong umuwi. Kasi sabi ko, pagod na rin ako dito, no. Akala mo hindi ako napapagod, matagal na ako dito. Sabi ko, nagtitiis lang ako kasi I'm very poor, silin ko, wala pa akong pera, wala pa akong ipon. Nandito ako para magtrabaho, hindi para sabi ko kung ano ang iniisip mo. So, simula nung sinabi ko na gano'n, naliwanagan siya. Hindi ka ba, tanga ka ba? Bakit mo ako kinuha na helper nung nag-interview? Ako yung pinili mo. Ganun pala yung ano mo. Sana hindi ka pumili ng helper na maganda. Charot! Ipagsilosan mo lang naman pala ako. Samantalang ako, prinsipyo ako sa sarili ko. Hindi ako pumapatol sa kung sino-sino. Hindi ako pumapatol kapag hindi ko gusto. O kahit na gusto ko pa ako may asawa na siya, hindi ako pumapatol ng basta-basta. Ginanon ko siya. Tapos sabi ko, may boyfriend naman ako. Sabi kong ganon sa kanya. Sabi ko, alam mo ba, yung boyfriend ko nag-aantay na doon sa akong kung may pera lang ako. Hindi na ako dito magtatrabaho sa'yo. Tapos natauhan siya. Tapos sabi niya, Digit, we very like you. Sabi niya, can you please stay? If you want, I can increase your salary for another $50. Tapos sabi niya, I will give you $100. Sabi niya, for all my, tapos binigyan niya ako $100. Tapos tinaasan niya yung sweldo ko. So, okay na kami. Tapos sabi ko, ma'am, hindi ko gusto nga kapag nagluluto ako, nandito ka sa kitchen kasi I cannot concentrate my cooking. Always, palpak. Sabi ko gano'n. So, simula noon, hindi na siya pumupunta. So, simula noon, maganda na yung luto ko. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako, sabi ko, alam mo ba, ninenervyos ako sa'yo. Kasi, kunting kunting galaw lang, parang ikaw yung, parang gusto mo perfect buti nga hindi ko sinabi na gusto mo perfect always in front of your husband. Samantalang kung hindi kaya, hindi na. Tapos, grabe pa naman yan pakainin kapag wala yung husband niya, ang dami-dami niyang kumain. Pero samantalang kapag nandyan yung husband niya, kunti-kunti lang yung kain niya, kunwari. Pero pag wala yung husband niya, hala, bira, todo. Grabe yung kain niya, dami-dami. Sabi ko, ano ba tong amo? Mukhang plastic naman to sa husband niya. Gusto niya lang talaga na in front of his husband na perfect siya. Magaling siya asawa. Siyempre, wala siyang trabaho. So, tingnan mo. So, napaano na talaga yung kwento ko. Tingnan mo naman yung mga posisyon ko pa iba-iba. Tapos yung plastic dyan, parang nag-crack pa. Siguro na bumabigat ako. So, ayan, ano ba yung pinagagawa ko dyan? Basta linis-linis na yan dyan. Yung inano ko pa yung nag-ano pa ako dyan. Ay, parang hindi ko na naano yung ano ba dyan? Hindi ko na naano yung nagpan pa ako dyan ng bintana o ano tawag dito? Yung swiper ko. So, yun, grabe talaga yung mga naranasan ko sa amo ko dati. Tapos, na-stress na ako dyan sa kanya, na-depress kasi tuwing mag-holiday yan sila dati sa France. Tapos, sa London. Kasi taga-France. Kapag mag-holiday sila doon, 3 months. Tapos kami lang yung naiwan ng aso. Tapos kung anong may problema sa bahay, kasi yung nila, aircon is yan, nang laging nakaunyan dyan yung sa sala kasi kailangan i-on kasi yung mga gamit nila dyan, mga leather. So kapag masira yan, pag sinabi ko sa kanya, nagagalit siya. Tapos ganito, ganon. Sayang, darating yung husband ko. Bakit ganon? Buti, hindi ko sinabi na, bakit ma'am, kasalanan ko ba?